Anak ko po, anong nangyari kay Mima Alicia? Chinugi. Ang chika kabibig, nagkaunsihan daw. May mga nagsilabasan ngayon na mga post na kung saan may mga messages na di umano'y kinokonekta kay Mima Alicia. Well, itong si Mima Alicia mga kabibig ay pro BBM vlogger to mga kabibig. Pero bakit yung ilang mga tao ay pinagtatawanan si Mima Alicia? Patay na nga pero pinagtatawanan pa, binash pa. Nakakaawa naman, patay na, binash pa. Pero may mga rason ang mga tao kung bakit nila binash si Mima Alicia. Lalo na may mga video na nagsilabasan ngayon sa yung mga video ni Mima Alicia na kung saan sinasabi niya si VP Sara, nagpunta sa ibang abroad kasi alam nyo na wala namang basihan. Si VP Sara may, alam nyo na, may kachansing-chansing daw. Grabe naman po yung mga aligasyon na iyan. Kung mag-aligasyon ka, make sure meron kang ebidensya kasi delikadong babalikan ka. Tapos nagsiyaw-siyaw pa si Mima Alicia na karton-karton, iuwi si Tatay Digong na nakasulod sa garapon. Naku, para yatang bumaliktad. Si VP Sara, sinisisa sa nangyari ni Mima Alicia. Bakit hindi nga kilala ni VP Sara yung Mima Alicia na yan tapos i-connect nyo kay VP Sara? Anong logic? Hindi ko ma-gets ang point nyo kung bakit nyo ikukunik kay VP Sara. Well, in fact, walang pakialam si VP Sara sa mga sinasabi niya. Well, in fact, VP Sara never mentioned her name. Yung Mima Alicia na yan. VP Sara is very busy with the OVP programs. And in fact, every year, alam natin maraming pinapalabas na video si VP Sara tungkol sa mga pasidungog, tungkol sa mga taong tumutulong sa OVP kasi alam niyo naman, maliit lang ang budget. Tapos magbibigyan na ng panahon ang Vice President kay Mima Alicia para pagbuntunan siya ng pansin, para sisihin niyo si VP Sara na siya ang nagpategi. Huwag naman po kayong ganyan. Napaka-unfair niyo po para kay VP Sara. Ito kabibig, ang ilang mga reaksyon, ang ilang mga videos na kung saan ang mga netizen ay instead of maawa kay Mima Alicia ay para yatang nagalit. Hala ka. O ito kabibiga, una natin pakinggan. Ito pala yung nakuha ni Miko Poge na nag-iyak-iyak si Mima Alicia. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi at this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipo, I'm shaking. Wala ka. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi at this moment, Tingnan nyo, even though ang pinapakita ni Mima Alicia sa kanya mga vlog ay ang tapang niya, grabe siya magsalita sa mga Duterte, pero deep inside may mga problema din siyang personal na posibleng maging konektado ito kung bakit siya chinugi. ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ex. ako na nga yung Love nabubog. relationship. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Oh. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Daming pera ni Tapos Mima. up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vlogger katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue, gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito guys, Ano? yung scandal video niya Scandal. na hindi naman ako yung nandoon pero hindi nadamit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat Hala. sa akin to. Pero ako maayos pa ako nakipag-iwalay sa kanya. Hala ka. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mo nginila yung buhok ko. Hala Ilang ka. beses mo akong pinahiya. Oh my Pinulang. goodness. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos Okay. malaman-laman ko na ang dami mo pinapakalat na fake news sa akin. Hala Tapos ka. gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako.
So, alam pala yan no, alam pala ni Mima na ng mga damakmak ng mga dummy accounts, 'di ba? Na pwedeng mag-bash sa'yo. Oh. Oh, hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos, Ang yaman pala ni Mima, no? 325,000 pesos. Ako nga, nagbablog ako, hindi ako makarating sa mga perang ganyan. Tapos kung meron man, ang masahod sa YouTube, konti lang. Pero si Mima, grabe, ang daming pera ni Mima. 325,000. Malaking pera na yan, kabibig, di ba? Ang yaman ni Mima. hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami ako. Kaya alam kong ikaw yan. Hala pa. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala. Mas dumadami yung tinitake ko na medicine. So may depression pala siya, kabibi. Akala natin, no, ang tapang ni Mima sa harap ng videos. Meron parang pinagdadaanan si Mima. Bakit siya na-depress? Dahil sa love life, nako. Kasi minsan may times na gusto ko na lang. Hala ka. So may pinagdadaanan pala si Mima. Ang dami niya sa akin sinasabi lahat ng yung pinabayaan ko. So maraming pinagdaanan si Mima. Ito. Karma is real, ma'am. Yes, karma is real. Di ba sinasabi ko lagi na there is a karmic debt. Ibig sabihin, pag gumawa ka naman sa kapwa mo, hindi ka man singilin ng karma ngayon, nagkaroon ka na ng utang kay karma at sisingilin ka niya in due time. Nakakalungkot lang mo isipin na ganito yung nangyari sa kanya. Wala eh. Yung pagsayaw-sayaw niya ng tatay niyo karton, uuwing nakagarapon, o kaya bring him bones, ganyan. Bumanda sa kanya. Hala. So, masama kasi yun. Mag-wish ka ng masama sa kapwa mo. 10 times ang balik sa'yo nun. Hala ka. Ito. Siya rin nagsabi na si BP Sara pumupunta sa ibang lugar, dirigid ko nagalit ni sa bilat singiloy nga alpotology. Dito ako nanggigil sa kanya. Nung sinabi niya, nag-travel daw si BP Sara, ay nagpalag. O di po, bilat singiloy. Itong masasabi ko sa Alice in the Wonderland, enjoy hell. Hala. Mabuti nga sa'yo, alpot. Ay, ka nakagindurog-durog ka na sambala mula ulo hanggang katawan ang pagtaysi sa'yo. Hala, grabe. Ito din, oh. Turo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? Hala, grabe. So, dapat na itong sidigong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Grabe yung mga komento Huwag naman niya, yung no? acting na may matay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Hala, grabe. Naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Na hindi kami nasasatisfied ba? Grabe. Huwag Wala naman bumalik ganyan, sa kanya, Robin. ito, Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Meron pa tayong political vlogger na si Mima Alicia at kritikal naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia. Ito ang komento ng ating mga netizen, oh. Saan kayo ito buburol dahil may coffee party? Well, you get what you reap. Gaba, di yun magsaba. Condolences na lang, dahil. Ito pa. Ano ka ngayon? Kumusta naman yung impyerno? Be careful what you wish ill to others. It will come back to you in the most unexpected way. Unexpected time. Kapag satisfying yung part na nakahandusay, grabe ka naman kayo. Wag ganun po. Satisfy yung headshot, grabe. Mas nauna pa, di ba kabibig? She made some heartful remarks to Tata Digong, but we should learn to never wish for somebody else's demise. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Let's pray for her, and I hope that in her last moments she gave herself to Christ. I hope and I pray that her
that her live-in partner and children are innocent. Meron ba siyang anak? Kung may 1 million lang ako, sarap magdiwang. Hala, magdiwang talaga. Ito pa kabibig. Ngayon lang ako nakasaksi na merong isang namatay na ang ipinapakita sa social media ng karamihan ay yung kanyang kabastusan, Oh. kasinungalingan, intriga, at kawalang hiyaan sa social media nung siya'y nabubuhay pa. Tama. Tama. Alam nyo, masakit yan sa mga malalapit doon sa namatay. Correct. Pero kailangan nilang tanggapin dahil yan ang katotohanan Ginawa niya ng kanyang mga ginawa nung siya pa ay nabubuhay. Hindi naman natin maitatatwa yan dahil nakatatak na yan dito sa social media. Correct. Andyan na yan. Mahirap nang burahin yan. Yung kanyang pagmumura, Grabe, no? pagbabalahura, pambabastos, at pangwawalang hiya sa mga taong iniisip niyang kalaban ng amo niya. Correct. Yun ang masakit na katotohanan para sa mga pamilya ng namatay na si Alicia Lipata.